Breaking news mga kaibigan. Ayan, so panoorin po ninyo at balikan itong mga nakaraang issues, mga nakaraang interviews kay Julie Dondon Patigonan. Ayan, so hindi natin tatantanan itong issue na to at uulit-ulitin natin ang mga interviews sa kanya para makakita tayo ng butas doon sa kanyang mga pinagsasasabi. Okay? Kasi kung hindi natin gagawin ito, mga kaibigan, may mga information na makakalimutan. May mga bagay po tayo na hindi mapapansin sa unang pagtutok, sa unang pagdinig, no? Doon sa kanyang mga interviews. So, masasabi ko nga na kailangan nating ulit-ulitin ang mga ganitong bagay. Kasi kung hindi, baka tayo po ay magkamali. Okay? So, alam naman po natin na meron pong tinatawag sa batas, no? Meron po tayong legal maxim na tinatawag. Ito po yung Duralex sed lex, no? What is law is law. So, maaring harsh ang ating batas, but it is a law. So, pagdating naman po sa pagpapatunay doon sa isang pangyayari, doon sa isang bagay, alam naman po natin na ang hearsay ay walang bisa, no? Alam naman po natin na ang hearsay ay walang bisa at hindi po dapat paniwalaan. No, dahil kung ito po ay paniniwalaan at gagamitin ng kahit sino, aba, madami nang nakademanda sa ngayon kung pagbabasehan natin yung hearsay. Kaya nga po meron tayong tinatawag na Latin maxim din, no, na potesta delegata non delegare potest. So, ibig sabihin, the trust that you repose to one person cannot be reposed to the other person, no? Yung tiwala mo ay nandoon lamang sa isang tao na pinagkakatiwalaan mo. Hindi ibig sabihin na yung pinagkakatiwalaan mong tao ay pinagkakatiwalaan din niya yung isa pang tao, ay pagkakatiwalaan mo na rin yung tao na yon dahil sa iyong pinagkakatiwalaan. So, hindi pwede. Kaya nga po, dapat first-hand information yung ating pagbabasehan. So, medyo nalito kayo, pero ito lang po yung pinakang dulo ng ating sasabihin po diyan. So, si alias Totoy o si Julie Dondon Patidongan, mga kaibigan, after all his revelations, kaugnay po sa pagkawala ng mga sabungero o higit 100 na mga sabungero, mga kaibigan, matapos po niyang banggitin ang mga kilalang tao, no? Ito pong sina Atong Ang, Gretchen Barreto, tapos si sino pa ba yung isang general, yung PCS o chairman, ano pa ba, sino pa ba yung mga nabanggit niya? Si Chavit Singson, nadamay na din. So, bukod kay Chavit Singson, meron pang isang Sunny ang pangalan. So, araw-araw, mga kaibigan, ay naririnig natin itong si Julie Patidongan. Habang ini-interview po siya bawat araw, hindi naman po necessary na daily, no? Pero every time po na nai-interview siya, merong tao na ini-involve po siya, no? Ini-involve niya kaugnay po doon sa nawawalang sabungero. Okay? So, ang tanong dito mga kaibigan, ay dapat ba siyang pagkatiwalaan? So, eto po mismo, sa sarili po niyang bibig nang galing through the interview ni Julius Babaw. Tama ba? Si Julius Babaw ba? O si Ted Filon rather. Si Ted Filon, in-interview po siya ni Ted Filon. Sinasabi niya dito na hindi pala niya nakita ng akto o ng actual
na pinapatay o tinatapon itong mga sinasabing nawawalang sabungero. So, kayo na po ang humusga, panoorin po ninyo itong interview na ito kasi mismo sa kanya po mismo nang galing. Hindi niya nakita ng aktwal yung mga ginawa o nangyari sa mga nawawalang sabungero. So, paniniwalaan nyo ba yung ganitong kwento? Pag-amin naman ni alias Totoy, hindi niya nakita ng personal ang pagpatay sa mga sabungero. Alias Totoy, nanindigan sa kanyang isiniwalat ng makausap sa programang Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Yan ay kahit pa aminado siyang hindi niya personal na nakitang pinatay at tinapon sa Taal Lake ang bangkay ng mga sabungero. Napanood niya lang daw ang sinapit ng mga ito sa video. Pinusasan kasi nila yan, nung nakita ko yung mga pulis na yun, nakapusas yan. Tapos tinatalian ng tie wire sa liig. Dahan-dahan ginagarutin nila hanggang sa lumabas yung dila. Ang mismo ikaw present sa panahon na sila'y pinatay? Wala po. Mismo ikaw present sa panahon na sila'y pinatay? Wala po. So, gaano katibay yung ebidensya ni alias Julie Patidongan kung hindi pala niya nakita at wala siya doon sa lugar mismo kung saan pinatay itong mga nawawalang sabungero. Okay? So, credible ba yung kanyang pahayag? Credible ba yung kanyang mga revelasyon na ang nagpapatay o ang mastermind sa pagpapapatay sa mga sabungero ay si Atong Ang, di ba? Inulit-ulit ko pa galing mismo yan sa kanyang bibig. Sinabi niya na wala siya mismo doon sa lugar. So, gaano po ka-reliable itong kanyang mga revelasyon? Isa raw sa mga kinuha ng mga kasabwat na pulis ay si June Lasco. Ang pamilya ni Lasco, labis ang hinanakit. Masakit sa isang ina. Mawalan ng anak.